So ito yung ating talakayan ngayon. Yung MMDA, budget for 2026. MMDA, makinig kayo ha. Ang budget ng MMDA ngayong taong 2026 ay 5.88 billion. Kayo, tayong mga nasa Metro Manila, ang budget ng MMDA ay 5.88 billion. MMDA yon, galing sa pambansang pamahalaan yung budget niya. Hindi pa ron kasali yung individual budgets of the LGUs within Metro Manila. All the cities and one municipality, hindi kasali doon ang budget nila. Dahil kung isasama mo ron, higit na malaki sa 5.88 billion. And of the 5.88 billion, yung 2.5 billion this year, 2.5 billion specifically allotted, specifically dedicated, and I think I can say exclusively dedicated for flood control projects, for flood control mitigations. 2.5 billion, MMDA lang yon. Kaya naman, nung akala nila nabudol nila ang mamamayang Pilipino, ito galing sa inyo to MMDA ha. Huwag sasama ang loob ninyo. Sisihin ninyo yung opisyal ninyo. Galing sa inyo ang pahayag na ito. Pakibasa po ninyo mga kababayan at magkomento din kayo. Sang-ayon ba kayo sa naging mapangahas na pahayag ng MMDA na naayos na nila ang flood control problem dito sa Metro Manila? Kayo po ang sasagot nito. Hindi ko po salita ito. Ito po ay salita ng MMDA. Big improvement. Ibig mong sabihin, lubog ang Metro Manila, big improvement na yan. Ibig mong sabihin, dapat kaming magpasalamat sa inyo dahil kung hindi pala ninyo inayos ang mga daluyan ng tubig, ang mga kanal, lampas tao na ang magiging tubig baha sa Metro Manila. Panagutin natin sapagkat humihingi tayo ng transparency and full accountability. Ang MMDA, bago na naman magtanggi-tanggi yung lukaret dyan sa palasyo, ang MMDA sa istruktura po ng pamahalaan ay nasa ilalim ng Office of the President. Now, if it is under the Office of the President, big pronouncement like this, na malaking improvement ang nangyari sa pagbaha sa Metro Manila, sang-ayon si Bongbong Marcos sapagkat sa ilalim ito ng tanggapan ng Pangulo. At ang Pangulo ay si Bongbong Marcos. Hinayaan niya ang ganitong mapakapangahas na anunsyo. Therefore, aprobado nila ang ganitong pambubudol ng MMDA. Pinacheck sila muli ng habagat ng sama ng panahon ng tag-ulan ni Mother Nature. Nakita natin, walang katotohanan dito sa naging budol at mapangahas na pahayag ng MMDA. No? Kaya tayo ay patuloy pa ring binabaha. Ang budget ng Office of the President, kasi nga President's budget ito from 2022 to 2025, mga kababayan, ang naging budget na ng Marcos administration ay 545 billion pesos. 545 billion pesos na ang naging halaga ng budget ng Marcos Jr. administration for flood control projects, for flood control mitigation nationwide. Subalit, magtatanong tayo, 545 billion, kalahating trilyong piso sa loob ng 3 taong panunungkulan ng Marcos administration. Kalahating trilyong piso. Bakit naman patuloy ang paglala ng problema ng baha? Bakit naman of the 545 billion pesos, mga kababayan, 100 billion doon sa 545 ay ibinigay lamang, inaward lamang, hinandog lamang, inalay lamang sa 15 kontratista. Imagine niyo yun,
545 billion ang naging budget from 2022 to 2025 ng Marcos administration. Sa 545 na yan, 100 billion pesos ang ibinigay lamang sa 15 kontratista. 25% of that amount were awarded to only 15 contractors. Ano naman ngayon? Baka sabihin ninyo, Attorney Vic, ano naman ngayon kung 15 yung kontratistang nabigyan? Abay, magtaka ho kayo. Sa dinami-dami ng accredited contractors, alam ho ba ninyo kung ilan? 2,409. 2,409 accredited contractors. And yet, 15 contractors lang ang pinagpala. Mga hampas lupang yan. 15 kontratista lamang ang pinagpala. Sila yung nabiyaan, pinaghati-hatian nila yung 100 billion na para sa flood control. Sino yung 15 contractors? Ito rin ba yung contractors? Kaya dito ang ating talakayan, babalik tayo paulit-ulit sa baha, pamalit ulo sa ICC, at ang Budol Uniteam 2.0. Dinulo po natin yon dahil hindi po natin papatulan yang chismis na ipinapakalat ng mga alyado ng kasalukuyang administrasyon. Pero pagkakasinungalingan, atin itong itutuwid. Pagka meron tayong nakita, atin itong pupunahin at atin itong itatama. Sabi ni Alan Sibugan, Jing Kawaling from Aklan at Boracay, mabuhay ka. Si Alan Sibugan, tama, naghugas kamay, ibinato sa iba ang mga dumi. Ang nangyari, pinapalakpakan lamang siya nung mga kapwa niya mambubudol diyan sa mababang kapulungan. Si at Bless 14344 budget, pinagati-hatian ng 15 kontratista lamang. 100 billion na uwi lamang na corner ng 15 kontratista. Napakaswerte naman ito, napakapalad naman ito. At yung ating mga kababayan, wag naman natin basta i-focus lang sa national government, sa MMDA. Ano na ito kawing-kawing na problema na ito. Inuna lang natin sa MMDA dahil mantakin naman ninyo. Ginagago na tayo, ini-insulto na tayo, adding insult to injury. Ang daming na stranded na estudyante MMDA. Tama, narinig ninyo. Ang daming mga estudyanteng hindi nakauwi. Maraming mga magulang ang napuyat, hindi nakatulog, nag-alala dahil stranded yung kanilang mga mahal na anak na naipit diyan dulot ng baha. Tapos itong lokong MMDA, ito sasabihin sa atin. Paano ka naman matutuwa diyan? Diba? Yung mga kabataan natin stranded. Ilang araw nang kundi suspended ng klase, pahirapan ng pag-uwi, nag-aalala mga magulang, susundo pa, tapos mga walang pasok, napakarami na. How many man-hours lost because of the flooding? How many productivity cost and opportunity missed or opportunity lost dahil sa pagbaha? Bilyong piso na rin ang halaga niyan. Yung LGU, bukod sa MMDA, yung LGU, yung mga mahal nating kababayan dito sa National Capital Region, mag-isip-isip din kayo kung saan man kayong syudad o kung saan man kayo, isa lang naman ang munisipyo dito sa National Capital Region. Hindi ba ninyo napansin, nakatutok tayo sa national government. Tama yan, dahil ninanakaw nila yung pondo natin para sa flood control. Pero mag-isip-isip din tayo. Baka naman, ineffective na, in fact, liability na, non-performing na, o tuyot na, yung pagiging innovative o yung pagiging creative ng mga kasalukuyang naglilingkod sa mga local government units. Sa tagal nila sa pwesto, ilang taon na silang pabalik-balik
sa City Hall at sa munisipyo. Nagpalit-palit lang ng pwesto. Kung hindi mayor, naging vice mayor, naging congressman. Iniikot lang nila lahat ng available na upuang pwede nilang upuan. Hindi naman bumubuti ang baha, ang sitwasyon ng baha sa inyong lugar. Tanungin ninyo ang sarili ninyo. Ilang taon nang pabalik-balik, ilang termino na, ilang dekada na silang namumuno sa inyong mga lungsod. Marahil diyan sa isang munisipyo sa Metro Manila. Hindi naman bumubuti ang lagay o sitwasyon ng mga nasabing syudad tuwing tag-ulan, tuwing habagat, tuwing may bagyo. Binabaha pa rin kayo. At yung mga lugar na hindi naman traditionally binabaha ay ngayoy binabaha na rin. Tanungin ninyo yung inyong mga local government heads, yung inyong mga local government officials. Bakit ho pabalik-balik kayo sa pwesto? Nagpalit-palit na kayo ng tatay mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo. Bakit ho sa ilang dekada na kayo nasa pwesto, bakit binabaha pa rin ang ating lungsod? Pabalik-balik kayo, nakailang termino na kayo, nakailang taon na kayo, ilang dekada na kayo dyan, baka panahon na magpalit na tayo ng liderato hindi lamang sa national politics kung hindi pati sa local politics. Yan yung ating pag-isipan. Napapanahon na. Hindi lamang ito isang sisi na dapat nating ibagsak sa mga corrupt at magnanakaw at kawatan sa national government. Huwag lang din nating tingnan basta-basta. Isisi ito kay MMDA. Ang budget ni MMDA, malaki ang pagkukulang niya. Pero ang budget niya, kagaya ho ngayong taon, 2026, 2.5 billion ang specifically dedicated for flood control. Maliit ho yun. Tanungin ninyo yung inyong mga local government officials, magkano ba mayor, magkano ba vice mayor, magkano ba congressman, magkano ba konsihal ang budget ng ating lungsod upang labanan ninyo, ayusin ninyo, kumpunihin ninyo ang ating mga drainage system, ang ating mga ilog. Bakit hanggang ngayon binabaha pa rin kami? Bakit na lang tuwing tag-ulan kinakailangan kami mag-evacuate at bubusugin lang nyo kami sa mga libreng kanin na may konting sopas, paulit-ulit paulit-ulit, sardinas dito, yung instant noodle, instant mami, magpapakaroon ng hot kitchen. Happy na ba kayo dyan? Kontento na ba kayo dyan? This is not the kind of government that we want. And this is not the kind of service that we deserve. We deserve more. Kaya yung mga nasa LGU, mag-isip kayo, pabalik-balik na yung mga yan, ilang dekada na, ilang taon na, ilang termino na, nagpapalitan, nagsasalitan lang ng posisyon, iisang pamilya, iisang pangalan, pero patuloy pa rin tayong binabaha. Magising na kayo. Naririnig ko yung mga usapan sa palengke. Paminsan-minsan tayo nagpupunta sa palengke diyan sa farmers. Lalo na pagka meron tayong mga bisita, gusto ko ako mismo ang namimili maagang maaga para sariwa, nakakapamili tayo. Naririnig ko na yung kanilang mga reklamo, yung pagmumura, yung galit, yung ngit-ngit. At ito dapat natin i-channel into a positive way para naman magkaroon na tayo ng mga bagong liderato at pagbabagong liderato sa ating mga lugar. Ano? DPWH, kasama rin ito sa problema. Sabi nitong DPWH, mahilig kasi ito, magpaparang MMDA din. Ulitin ko yung pahayag ng MMDA. Ha? Okay. Sabi ng DPWH, muli nilang sinabi na ang kanilang prioridad, tingnan ninyo yung opisyal ng DPWH, ang kanilang prioridad ay flood control management and flood control mitigation sa 2027 budget. Hindi ba naman talagang ulupong na pahayag yan? Ang kanilang raw prioridad ay flood control management at flood control mitigation sa 2027 budget. Sino ang binubudol mo?
Ang budget pagdating sa flood control mula 2011 hanggang 2025 ay 1.939 trillion na. Bakit mo kami lolokohin na for 2027 prioridad mo ang flood control management at flood control mitigation? Huwag mo kaming pinagluloko, galit na ang tao. Ang daming nai-stranded. Kawawa ang ating mga estudyante. Mga tinamaan kayo ng magaling. Akala ko ba bumuti na ang sitwasyon sa pagbaha sa NCR at sa Bulacan? Bakit hindi kayo bumusita sa Bulacan, mga buwisit kayo? Bakit hindi kayo magpunta sa mga eskwelahan tuwing kasagsagan ng baha? Doon kayo magmudmud ng makakain ng mga kabataang na stranded. Doon kayo magbigay ng libreng tawag. Magpalaganap kayo ron. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin. Sa dami ng mga pinagnanakaw ninyong pera, mag-isip kayo kung kinakailangan kayo mamigay ng libreng load para naman makatawag yung mga kabataang estudyante sa kanilang mga magulang. Nasa Metro Manila man ang kanilang magulang o nasa probinsya, i-update nila, nanay, tatay, ate, kuya, tiyo, tiya. Hindi ako makakauwi dahil stranded na naman kami sa baha dito sa Metro Manila. So yung 545 billion, yung ginastos ng Marcos Jr. Administration from 2022 to 2025 ay 545 billion. And yet, hindi pa rin bumuti ang sitwasyon ng pagbaha dito sa Metro Manila. And for next year, naglalabi na naman ang DPWH. Dahil prioridad daw nila, next year pa, lulunurin muna tayo. Priority raw nila for 2027 budget, flood control management and flood control mitigation. Di ba namang kahayupan yan? Ibig mong sabihin, tatanga lang tayo mula ngayon hanggang 2027. Lulunurin lang ninyo ang Metro Manila at mga karatig pook dahil hindi ninyo prioridad itong flood control management at flood control mitigation. Ano pala yung pa-picture-picture mo dyan sa G. Araneta Avenue na kanyo'y bumilis na ang pagbaba, paghupa ng baha. Dyan sa Espanya, dyan sa Magallanes, sa napakaraming lugar. Ano pala yon? Picture lamang, propaganda lamang, alam namin yon. Pero yung sinasabi ng DPWH, while they are lobbying for a 107 billion flood control budget for next year, the gall and the temerity of this DPWH to announce that their priorities are flood control management and flood control mitigation in the 2027 budget. So ngayon wala tayong asahan. Sa dami ng perang dumaan sa inyo, daang bilyon na, kung hindi trilyong piso na ang dumaan sa inyo, wala kayong prioridad na maibsan ito. Sa tagal ninyo dyan sa pwesto, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, wala kayong plano for flood control management at flood control mitigation. Ito'y isang malaking kahibangan. Huwag kayong magpapabudol. Ginagabayan ko kayo para hindi tayo magpabudol. At salamat sa ulan. Nakakaawa yung mga nasasalanta. Pero sa kabilang banda, pasalamatan natin ang ulan upang hindi natin makalimutan ang kahayupang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa issue ng flood control. Nakakagalit na ho, paulit-ulit at hindi ito titigil. Hindi ito titigil. Year in, year out. Alam ng kahit na sinong administrasyon, year in, year out. Alam ng kahit na sinong administrasyon, dalawa lamang ang ating season, wet and dry season. Hindi mo pa mapaghandaan yung wet season. Ninanakaw pa yung pondo para diyan sa flood control. Sa MMDA, while I have nothing against the chairman, who is a fellow lawyer, a colleague in the profession of law, I think it's time that we all consider, as Filipinos, wag na yung gobyerno, walang asahan dyan. Dapat panahon na ating isiping mabuti
sino ba ang dapat nating itinatalagang chairman ng MMDA? Ano ba ang qualification? With due respect to the present chairman, wala naman kaming personal interaction ito. Objectively, it's time. We should consider an engineer, an architect, or an urban planner. Yang tatlong yan na mamuno sa MMDA bilang chairman. Yung MMDA bilang chairman, kunyari meron tayong urban planner, ang tatrabahuhin niya, tingnan niya ang buong Kalakhang Maynila bilang isang connected system. Hindi yung iba yung approach sa sitting ito. Pagtawid mo ng geographical boundary, poste lang naman ang pagitan, iba rin ang approach mo. Kanya hindi nagtutugma-tugma yung ating flood control system. And I think malaking bagay o malaking bahagi dapat nating isipin panahon na ating suriin kung sino ba dapat ang ating itinatalaga bilang chairman ng MMDA. Lawyer, okay, marunong sa batas, pero hindi batas ang kailangan natin eh. Hindi naman korte yan eh. Hindi naman korte yan. Lagyan natin ng marunong, yung kayang mag-coordinate at nakakaunawa sa urban planning. Maybe an urban planner, maybe an engineer, or maybe an architect. So he or she may be able to design kung paano yung tamang flow ng ating mga estero, ng ating mga kanal, ano yung dapat pagdugtungin, ano yung dapat wag na nating pagkagastusan dahil wala ng pag-asa pagkus gumawa ng panibagong daluyan ng tubig. And we need an urban planner. Dahil hindi pwedeng sabihin na, kasi pag urban planner, baka hindi niya kayanin yung mga siga o yung mga malalakas na personalidad na mga mayor or mayora ng Kalakhang Maynila. Hindi ho rason yun. Ang MMDA ay under the Office of the President. Pagka tinulungan ng Office of the President o ng Pangulo mismo ang chairman ng MMDA, susunod naman ang mga mayor. Pero pag hindi mo prioridad ang MMDA, na hindi naman dapat hindi maging prioridad, with all due respect sa ating mga kababayan sa Mindanao at Visayas, hanggat ang setup natin, ang seat of power ay nasa Metro Manila, ang mga industriya, yung mga mamumuhunan, yung mga movers and shakers, decision makers ng negosyo at malalaking negosyante ay nasa Metro Manila, hindi natin din pwedeng pabayaan ang Metro Manila. Kaya dapat dito, lagyan natin ng isang mahusay na chairman ng MMDA. Maaari, again, ulitin ko could be a choice between an engineer para makita niya yung civil works at infrastruktura, ganun din ang isang arkitekto na nakakaunawa o dili kaya urban planner. Yun ang ilagay natin. Huwag na yung mga rinefer ng kung sino mang dating mayor na dating naging cabinet secretary o yung mga dating mayor ng Kalakhang Maynila, ilalagay mo dyan o yung karatig lugar. Hindi kailangan ng politiko, kinakailangan na dito solusyon. Hindi na kinakailangan ng politiko, kinakailangan dito solusyonan na ang baha sa Metro Manila. At magiging matagumpay ang kahit na sinong urban planner, halimbawa, urban planner ang inilagay natin bilang chairman ng Metro Manila, yung OP or Office of the President should make it a priority kung paano maayos ang traffic at pagbaha sa Metro Manila. And I think we can look forward sa ilalim ng administrasyon ni Inday Sara Duterte. Pagdating sa Metro Manila, alam niya gagawin. Alam niya gagawin at hindi kinakailangan ng isang politiko na gawing chairman bilang MMDA. Hindi kailangan natin yung marunong sa urban planning. No? So yan po yung ating unang topic, yung baha. Tayo, ano naman yung kinalaman ng baha o relasyon ng baha sa pamalit-ulo sa ICC o pamalit-ulo ng ICC? Aktibo kasi yung Estados Unidos, yung ating magse-75 years ng treaty ally. 75 years na na treaty ally ng Pilipinas ang Estados Unidos at ang Estados Unidos at ang Pilipinas. Subalit, meron itong hiniling. Makakailan lamang,
kay Bongbong Marcos. At ito ay ang paglisan at pagtuligsa at maging aktibong bahagi ng Marco Rubio Doctrine o yung Rubio Doctrine, yung Secretary of State ng Estados Unidos. Ano yung Rubio Doctrine? Yung kanyang naging pahayag that they will dismantle, the United States will dismantle the ICC systematically, brick by brick. Tumanggi na maging aktibong bahagi ng layuning ito si Bongbong Marcos. Sa kadahilanan, meron siyang erroneous invocation of Article 127 of the Rome Statute. No? Sinabi niya, hindi kami pwedeng umatras diyan dahil meron pa kaming residual obligation o residual duty sa ICC, bunsod nga ng maling invocation o maling paghayag sa Article 127 of the Rome Statute. Ano ba yung Article 127? Misguided kasi talaga itong Pangulo ng Pilipinas. Ang sinasabi niya, hindi raw tayo pwedeng bastang aatras sapagkat bago daw tayo umatras ay may nasimulan ng investigasyon o proceedings ang ICC. Mali yun. Tayo ay lumisan bilang miyembro ng ICC noong 2019 pa. 2019 pa. Wala pang nagsisimulang investigasyon. Wala pang nasisimulang proceedings. So mali at pambubudol yung ginawang dahilan ng Marcos administration sa ating 75 years ng treaty ally na Estados Unidos, invoking Article 127 of the Rome Statute. Bakit kanyo? Ulitin ko. Sapagkat nung nag-withdraw tayo noong 2019, wala pang nasisimulan. Wala pang nasisimulang investigation, wala pang nasisimulang proceeding na nagaganap diyan sa ICC. Yung korte ng mga hangal, yung korte ng mga siraulo, yung korte ng mga may diferensya sa pag-iisip. Ayon yan kay Secretary Marco Rubio. Ngayon, let us debunk the malicious, false, and dishonest invocation of Article 127 of by the administration. Sabi nila, meron daw tayong residual duty o residual obligation. Hindi tayo basta-basta pwedeng umalis at tumalikod sa ating residual obligation na natitira diyan sa ICC. Bunsod nga ho ng Article 127 of the Rome Statute. Mali po yun. Hindi po totoo yung bakit. This was 2026. May lumabas na kopya ng liham si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi natin kalilimutan yan. Meron ding akusasyon yan patungkol sa flood control at yung pagkalikot sa ating pambansang budget.